trabaho at syempre yung makapagbibigay ng nakabubuhay na sahod. Nasa kabilang linya, makakasama po natin walang iba kundi si Sir Jerome Adonis, ang Secretary General ng Kilusang Mayo 1. Isang mapagpala, magandang araw po sa inyo Sir Jerome. Ang inyong pagbati sa ating mga listeners and viewers. Magandang hapon, Bombo Justin, tama ba? Yes po, Sir Jerome. Gandang hapon. Well, hindi na pala ako yung Secretary General ng KMU. Katatapos lang ng aming kongreso, ako na yun na nahalal bilang chairperson. Ayan. Yes po. Ayan. Congratulations, Sir Jerome. Sir Jerome, kumustahin natin unang-una reaction po natin dito sa pagtataas no ng sahod sa National Capital Region sa halagang 50 piso, sir. Well, una Bombo Justin, inis yung mga manggagawa, dismayado kasi nagtaas ng 50 pesos. Alam mo yung hindi na-appreciate ni Bongbong Marcos or the entire government yung halaga ng mga manggagawa bilang pundasyon ng ekonomiya. Walang pag-asenso ang anumang bansa kung wala ang mga manggagawang Pilipino, and yet ang ibibigay lang sa mga manggagawang Pilipino ay 50 pesos na dagdag. So pinapatunayan lang talaga nitong dagdag na ito na Bongbong Justin na yung 36 years na existence ng Regional Wage Board ay talagang mekanismo talaga pambabarat na sahod. And therefore, hindi diyan makakahabol kasi ang point lang naman simple ang point. Sobrang layo na nung tinatanggap na sahod ng mga manggagawa over dun sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Nationwide yan, nationwide. Metro Manila. Mas maliit pa nga yung nominal wage sa mga probinsya, lalo na sa Abuarm is 361 pesos lamang. So imaginein na lang yung ganong napakaliit. Tapos magbibigay sa NCR ng 50 pesos. Tumaas na naman yung produktong petrolyo. So may impact na kaagad ng pagtaas yan doon sa presyo ng mga pangunahing bilihin. So kaya talaga it's about time na talaga na seryoso talagang magkaroon na ng legislative wage increase, gawing pantay-pantay ang sahod ng mga manggagawa sa buong bansa sa halagang 1,200 pesos. Ano niyo po ba i-describe itong 50 pesos na naprobahang dagdag sahod sa Metro Manila, sir? In one word. Well, siguro makakabili ito na isang insulto. Insulto na naman to, paulit-ulit na lang iniinsulto yung mga manggagawa dahil dito sa Regional Wage Board. Kasi nakita naman natin sumubok tayong makipagtunggali sa Kongreso at Senado na kakaramihan diyan ay mga negosyante kaya hirap na hirap makalusot ang any wage increase o legislative wage increase. But then again, nagpasa ng 200 ang House, 1,000 ang 200 ang House, 100 ang Senate. Legislated sana yon. But then again, ang unang humarang nun ay si Bongbong Marcos mismo, including the entire economic cluster. So, kaya ibig sabihin, ang nasa forefront na may ayaw madagdagan ng sahod ng mga manggagawang Pilipino ay si Bongbong Marcos mismo. So, ang gusto niya, kakampi niya mga negosyante, ang gusto nila, sa Regional Wage Board ang dagdag para barya-barya lang, matiyak na barya-barya ang mga manggagawa. Habang hirap na hirap yung kanilang pamilya, habang nag-aakyat ng milyon hanggang bilyong tubo para sa mga kumpanya. So kaya yun yung problema dito, Bombo Justin. So kailangan talagang mas maging eager, mas maging unite ang mga manggagawa para sa panawagan na legislative wage increase. Anyway, yung Makabayan Coalition ay sumiti na ng bill kahapon, House Bill 202 na nagsasabi na 1,200 pesos ang arawang sahod. So of course, dadaan yan sa mga hearing sa House of Representatives. So sana meron din mag-counterpart sa Senado. So Adonis, kahapon, kasabay po ng pagbubukas po ng 20th Congress, nakita natin yung mga nais na isulong ng mga nagsipanalong mga senador at nakita natin marami po sa kanila
nais po na gawan po ng mga ordinansa panukala ay may kaugnayan po sa sektor po ng paggawa. Any reaction po sa bagay po na yan, Sir Jerome? Well, dapat lang. Deserve talaga ng mga manggagawa na mag-improve yung kalagayan nila. So, ang main basis niyan, sabi ko nga kanina pa, ay tayo yung ang mga manggagawa sa industriya, sa agrikultura, sa manufaktura, industries and services, including the informal workers, yan po ang lumilikha ng wealth ng ating lipunan. Kaya deserve natin na ma-improve sa pamamagitan ng national law ang kalagayan ng mga manggagawang Pilipino, lalo na ang wages. So, sana hindi yan yung parang lang, yung na-file lang, then after, matutulog lang sa komite dahil hindi sinicertified as urgent bill. Alam nyo naman sa Kongreso, kapag hindi sinertified as urgent bill ng Pangulo ang panukalang batas, either mas malamang matulog yan sa mga komite at hindi yan papasaman lang sa committee hearing. Sir Jerome, medyo may iba tayo ng konti dahil ito pong employability ng mga SHS graduate dapat daw na mag-reflect na sa mas pinahusay na work immersion program para sa senior high school. Kayo po ba, kamusta po ba ang monitoring po ninyo dito po sa mga nakikreate na trabaho kapag ang pag-uusapan ito pong mga nagsipagtapos sa senior high, Sir Jerome? Yun, alam mo, Bobo Justin, yan yung problema eh. Kasi yung mga senior high natin, itinutulak na talaga magtrabaho instead na mag-aral ulit para tapusin yung kanilang karera sa kolehiyo. Pinipuwersa sila nung sitwasyon at ang government mismo ang nasa harapan para magtrabaho. Tapos, ang naghihintay ng mga trabaho ay yung mga temporary job, mababang sweldo, no, contractual worker. So, ano yan eh, part yan nung K-12 na programa ng edukasyon. Ihanda yung mga kabataan ngayon sa mas maagang murang edad, no, para magtrabaho at pumiga ng mas malaking kita yung mga kumpanya. Kasi contractual ka, mababang sahod. Tapos, imagine mo, yung senior high school, yan, mga nasa 18 years old yan, mga ganyan. No, nasa productive years. No? Nasa productive years siya ang mga kabataan na yan. So, mas mabibilis, mas maliliksi, madaling turuan. So, mas energetic, no? Kaya mas makikinabang talaga diyan yung negosyo at hindi yung sektor ng mga kabataan. Sana sana magpapagtapos ng profession sa kolehiyo dahil kailangan natin ng mas maraming professional para foundation ng ating bayan sa hinaharap. Ayan, siguro Sir Jerome, any message o may mga panawagan na pa po kayo ipaabot, especially sa ating mga mambabatas, na mamadaliin or double time dito po sa mga pagbuo ng mga panukalan, mga batas na may kaugnayan po sa kapakanan ng ating mga manggagawa sa bansa. Go ahead po, Sir Jerome. Yes, nananawagan kami sa Kongreso, sa Senado na maging independent kayo, no? Pabilisin na ang paghihiring ng legislative wage increase na 1,200 pesos. Tumindig naman kayo bilang partial, no, na walang malayo sa dikta ng presidente, no. This time pakinggan nyo naman yung karaingan ng mga manggagawang Pilipino dahil yung wage increase na yan ay ang makikinabang yung buong mamamayan dahil may translation yan sa buong ekonomiya ng ating bayan. So, napakatagal na nakapako ang sahod ng mga manggagawa sa napakababang sahod na nagre-resulta ng napakatinding kahirapan, no, kagutuman sa bawat pamilyang Pilipino ng mga manggagawa. Hirap na hirap mapag-aral, hirap na hirap mapakain ng masustansya dahil sa taas ng presyo ng bilihin at napakababa ng sahod. So, at the same time, nananawagan tayo sa lahat ng mga manggagawa rin, no, na mga manggagawa na malakas na suportahan natin yung any legislative proposal sa Congress and Senate at magsagawa tayo ng mga kinakailangang mga pressures, yung mga public pressures,
mga protest, gamitin natin ang social media, magsalita tayo dyan na manawagan tayo sa ating mga mambabatas, no? Na kagyat na magpasa na talaga ng legislative wage increase na 1,200 pesos sa arawang sahod para sa lahat ng mga manggagawang Pilipino sa buong bansa. Maraming salamat po si Jerome. Ingat and God bless ho.